Hi everyone. Our Bible verse for today is all about Ephesians 1:4-6. And it says here, "For he chose us in him before the creations of the world to be the holy and blameless in his sight. In love, he predestined us to adoptions to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us." So, yung Bible verse natin for today is, let's talk about Arianism. Ano nga ba ang Arianism? Pero may questions before that. Pinili ako ng Diyos o pinili ko ang Diyos? Meron itong, ang Arianism, meron itong way, sariling way kung paano basahin ng Bible. Sino ba talaga yung pumili sa atin? Tayo ba ang pumili o pinili tayo ng Diyos? So, there is a 5 points of Calvinism. Yan. So, ito yung different viewpoint of Jean Calvin and Jacobus Arminius. So, yung tao talaga totally deprived pagdating kay Calvin. Unconditional election. Pinili tayo ng Diyos unconditionally. Kumbaga, para sa atin, siya yung pumili talaga sa atin. Pero, pagdating kay Arminianism, alam na ng Diyos in the future na pipiliin mo siya. That's why He chose you. So, pagdating kay Arminianism, conditional election. So, sabi nga, pag namatay ang tao, kumbaga, dahil pinili tayo ng Diyos, magpapatuloy pa din yung salvation. Pero, ang sabi naman ni Arminianism, ang salvation para sa lahat ng tao. Ngayon, depende na lang sa'yo kung pipiliin mo ang Diyos. Ang glory kasi ng Diyos irresistible para kay Calvinism. Napakabait ng Diyos, napakaganda mo. Kayang i-resist kapag dumating sa buhay mo, tatanggapin at yayakapin mo na lang siya. Pero pagdating kay Arminianism, ang sabi niya, pwede kang pumili. It's a choice. Hindi siya, kumbaga unresist, pwede mo siyang i-resist yung choices kung pipiliin mo ang Diyos o hindi. Yung grace ng Panginoon, irresistible yan. Si Jesus. Pero pagdating kay Arminianism, pwede mong i-resist. So, irresistible. Magkaiba sila. Ang isang tao na ligtas, hindi mawawala para kay Calvin. Yung kaligtasan naman, pwedeng mawala. Possible, pwedeng mawala sa ito kasi nasa iyo yan. Pwede kang tumalikod sa Diyos. So, yung choices nasa iyo. Yun yung pagdating kay Arminianism. So, nakikita nyo sa Ephesians, dun sa verse na binasa natin kanina, it's a one-sided talaga. Pinili tayo ng Diyos. Hindi ayon sa kalooban natin, kundi ginusto ng Diyos na piliin tayo. We are responsible while God is sovereign. So, while is sovereign, responsible tayo sa action natin, sa decisions natin. Pinili tayo ng Diyos kasi una niya tayong minahal. Una tayong minahal ng Diyos nung andun pa tayo sa putikan, nung andun pa tayo sa panahon na sobrang makasalanan tayo. Minahal tayo ng Diyos, pinili niya tayo. We are internally saved by Christ. Ang Diyos, siya yung nag-keep ng salvation, not us. Hindi talaga tayo ang nag-iingat ng kaligtasan, kundi siya. So, napakalaking pasasalamat sa Diyos natin na iniingatan niya ang ating kaligtasan. Makikita natin na ang Diyos, He is sovereign. Talaga na pinili niya tayo, hindi tayo mawawalay sa Kanya.
And sabi nga dito sa Romans 8:38 to 39, sabi dito, for I am convinced that neither death or life, neither angels nor demons, neither present nor the future, for my powers, neither height or depth, nor everything else is all creations, will be able to separate us from love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, ang ganda nitong verse na to sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin ng kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o kinahaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nagpakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Ang sarap namin netong verse na to, na kahit anong mangyari, hindi tayo mawawalay sa Diyos. Dahil pinili niya tayo. Pipiliin niya tayo araw-araw, oras-oras, alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Kahit minsan, parang katulad yan, example sa asawa mo, minsan kahit masama yung ugali ng asawa mo, pipiliin mo pa rin siya araw-araw. Katulad ng pagpili sa atin ng Panginoon, katulad ng mamahal sa atin ng Panginoon. Yun yung tiwala na iniligay sa atin ng Panginoon na dapat natin maunawaan, kasi once na nandun tayo sa pagmamahal niya, yung biyaya ng Diyos, pinili niya tayo na hinubog niya tayo, baguhin niya tayo, minahal niya tayo. Kaya naging mabuting tao tayo kasi pinili niya tayo. Kaya yung lagi nating i-meditate yung pag-ibig niya. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Pero iningatan tayo ng Diyos. Inibig niya tayo. And something to do na pwede natin din gawin sa ibang tao, lalo na sa mamahal natin sa panahon na hindi sila kaibig-ibig. Sambahin natin ang Diyos at pasalamatan sa pagmamahal na ibinigay niya, niligtas niya tayo. Salamat sa ating Panginoon na hindi mawawala, hindi parang katulad na on and off na ilaw na kumbaga, yung love of Christ is preserved because we are preserved. Yung perseverance ng love of Christ is preserved. Kaya mas maganda yung preservations of all the things. So I want to share this simple prayer. Heavenly Father, thank you for being sovereign all over things and for choosing me even before I choose you. Your grace amazes me and I trust in you. Your unchanging love help me to live responsibly, knowing that you are in control. Remind me daily of your grace in Christ and how secure I am in your hands. I praise you for the eternal salvations you have given me. I can never lose because of your faithfulness. Teach me to rest in your promise of eternal and salvations you have given me. I never lose because of your faithfulness. Teach me to rest in your promise of eternal security. Let me demonstrate the evidence of salvations by living a renewed life. Let me honor you in all my life, and I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone, and God bless.